Good morning guys! So sa vlog na to, pag-uusapan natin yung result ng CELPIP exam namin or yung language exam. Diba parang last time sinabi ko na, or yung last vlog natin, sinabi ko mag-e-exam kami ni Leslie ng language exam. So ano na siya, nandyan na yung result. Medyo mixed emotion tayo. Explain ko pala kung bakit mixed emotion ako, no? So, syempre, una sa lahat, nagpapasalamat ako kay Lord. Masaya tayo kasi kung i-compare mo yung result ng exam ko, sa akin, sa part ko muna, mataas siya. So, ano nga ba yung nakuha ko? Sa listening, nakakuha ko ng CELPIP 10, level 10, which is mataas na. Reading, nakakuha ko ng 9, which is mataas na. Taas din. Yung writing ko plus yung speaking ko, 8 lang. So, ang nakuha ko, 10, 9, 8, 8. So, ang total average niya ng English exam ko is level 9. So, ano kasi yun hanggang 0 to 12. Okay, 0 to 12. Ang requirement lang na level sa immigration is nasa level 7. Yun lang ang requirement. So, ang sa akin, masaya ako kasi ay medyo nag-improve na pala yung English ko kasi ano na level 9 na overall. Kaso nga, yung nakaraang vlog, ang sinabi ko, yung sa listening ako delikado. Sabi ko, confident ako. Sa reading ko, baka 9 pwede pa, tapos baka 10 something, mas gusto ko 10. Yung writing ko, confident ako na mas mataas yung score ko compared sa listening and writing. Tapos yung speaking ko, medyo, kinakabahan kasi ako, nagpo-post ako ng medyo matagal, nabubulol ako, ganun ang nangyari. Ngayon nagulat ako, mas mataas pa yung listening ko, di ba? Although overall, yung English level ko, mas mataas kaysa dun sa requirement ng Canada na level 7 at isa ko nasa level 9. Okay, masaya naman ako dun. Kaso ang malungkot na part, sa part ko, is nung nakaraang vlog, sabi ko nga, may usapan kasi kami ni Leslie na makatatlong 10 ako kahit isang 9, or pag na 10 ko lahat, meron tayong PS5. So yung PS5, wala tayong bibiling PS5 kasi nga isa lang ang 10 ko, tapos yung dalawang 8, isang 9. Although sabi ni Leslie, okay na yun, mataas na yun. Kaso sa akin, gusto ko talaga mag PS5, kaya nadi-disappoint ako sa sarili ko. Okay? So yun ang score ko sa CELPIP exam. Ngayon, sobrang saya ko para kay Leslie. Kasi ang nakuha pala na score ni Leslie is yung listening niya, which is sabi niya sa akin medyo delikado siya. Ang nakuha ang score ni Leslie is 12. Highest score. Reading ni Leslie 11. Yung writing niya 11. Yung speaking niya 12. So ang overall score ni Leslie sa English niya is level 11. So sa akin sobrang saya, kung taas niyan, taas. So kagabi guys, may nag-text na kay Leslie. Ayaw niya pakita kasi nga kinakabahan daw siya, baka daw ma-disappoint ako or something. Hindi naman ako ma-disappoint kasi ginawa niya naman talaga yung best niya. Ginawa ko din yung best ko. Siguro na ano lang ako, nagulat na ay ang bilis ng oras, 'di ba? Parang kaya ko pa sanang higitan or mas I should have done better para kahit papano na naabot ko yung gusto kong score. So tuwang-tuwa si Leslie, ako din tuwang-tuwa kasi
sobrang taas ng score na nakuha niyo. Yung sa akin, pagkagising ko kanina, kasi guys, yung result nun is mag-i-email sa'yo at magte-text. Yung sa akin, nag-text. Pagkagising namin kanina, sabi ko, score ko ganito, medyo disappointed ako, wala na yung PS5. So, ganun yung reasoning ko dahil lang sa PS5. Pero, pag requirement lang ang pag-uusapan, pasok na pasok talaga kami ni Leslie. Pero yun nga ang sabi ko, gusto namin mataas yung score namin para, alam mo yun, kahit papano, yung points kasi, gusto namin yung as much as possible. Ngayon, ang balak ko, gusto kong mag-retake. Sa totoo lang, gusto kong mag-retake. Meron kasi akong ugali na revenge exam. Parang gusto kong gantihan talaga na hindi ko pwedeng i-hit kung ano mang score ko. Gusto ko mas mataas pa. So nanggigigil talaga ako. Gusto ko revenge exam talaga. Kaso darating na sila mama. 2 months sila dito. Ayoko mag-take within 2 months kasi nga wala akong oras. Wala ng oras, mawawala sa focus. Ayoko magsayang ng $290, no? So ang sa akin, ang sabi ko, mag-retake ako by Feb. Gusto ko 3 ang 10 ko. So titignan ko kung saan ako makaka-10. Siguro yung reading i-improve ko pa, magbabasa-basa pa ako, yung writing ko especially kailangan kong iangat yun. Feeling ko, ayoko na magsalita. Ayoko na. Feeling ko hindi lang ako nakapagbigay ng sobrang detailed sa writing kaya nagkaganon. Okay, yun ang so far plano namin. Pero okay naman. May points na kami. Hindi na kami manghuhula dun sa calculator kung ganito. May points na kami. Hindi na yung parang hula ng hula. Tansya-tansya, meron na talagang standard points. So meron pa yung mga employer namin na kailangan namin i-gather documents and stuff. So sana by November mag-gather na namin lahat. Okay, Leslie, yung sa work niya parang medyo pahirapan. Sa akin, yung isang work ko medyo kompleto na. Yung dito sa Canada, okay na din. Tignan natin. Pero ang sa akin lang, sana next year, hindi na ako ayoko na mag-retake sa totoo lang, pero kailangan kong itaas. Hopefully, enough na yung score namin. Kasi maraming option may OINP, baka mali mo, ma-draw or something, sana ganun ang mangyari. Or sana basta yung consultant na bahala doon. Tapos pala, ngayong araw na to, darating yung in-order kong salamin. Yan good news. In-order ko yun nung November 8 yata. Oo, tama. After ng exam namin yata. Parang ganun. Order para maalis yung stress. So darating na siya ngayong araw. Excited na ako kasi yung in-order kong salamin is designer na salamin. Although itong gamit ko kasi, teka lang papakita ko. Itong gamit ko is bigay din ni Leslie to nakita nyo ba? Ray-Ban, bigay ni Leslie sa akin to, regalo niya talaga sa akin. So, maraming magandang Ray-Ban na salamin. Kaso ayoko na, sawa na ako sa Ray-Ban. Hindi ko mag-try naman ako ibang brand. So, ngayon sa vlog na to, ipapakita ko sa inyo anong designer na salamin ang binili ko. Baka magulat kayo sa brand. Medyo siya, hindi siya yung parang Ray-Ban, hindi siya yung ganung level So, medyo mataas siya na brand. Okay? So, hindi tayo nag-flex o ano man. Wala naman tayong nilabas na pera. Kasi, sagot nung insurance namin ni Leslie yun. Si Leslie kasi, ang insurance niya sa eye is
di ba, bumili na siya ng salamin. Ang coverage pala ni Leslie sa insurance niya is 300. Okay, so 300. Pero kasi covered din ako. So, yung insurance ni Leslie is yun yung secondary insurance ko. Meron akong 300 na worth na eyeglasses din. Same yung kay Leslie. Pero, kumuha ako ng sarili kong insurance. Meron akong additional $200 kung isasum mo lahat yun. Ang eye insurance ko is nasa, or vision insurance nasa $500. So, diba? Ang laki. So yung insurance na yon, good for 2 years. Yung salamin ko nga ilang years na yun eh. Nung nag-pandemic yan, o ilang years na, 5 taon na. Hindi nasisira kasi alam ko, although masisirain ako sa gamit, pero pag talagang kailangan ko, like yung salamin ko, iingatan ko talaga yan. So ganun ako sa mga gamit. So $500, maraming mabibili yun. Kahit 10 salamin, naku, dami. Pero ang sa akin, ayoko nang umorder ng sobrang daming salamin. Kasi nga, pag order ka ng mga maraming salamin, nalilito ka kung ano susuot mo. Ayoko nang ganun. Nakakalito. Minsan, ay gusto ko to. Minsan, gusto ko yun. Na ano ko. Kaya ang sabi ko, kukuha na lang ako ng isang salamin na branded na matibay. Okay? So, ang binayaran ko pala dun sa salamin is $330. Wala palang taxang salamin, nagulat din kami. Walang taxang salamin. So $330 yung salamin ko. 4, 8, 12, mga 12,000. Hindi, mga 15,000 worth. Ganun ang halaga niya. Pero kaya kong i-max yun ng mga around 25, ganun. So pero ang diskarte ko kasi nagtira ako ng $170 pa. Kasi 2 years pa yun eh. Ngayong year tapos next year, 2026, pwede na ulit ako kumuha ng salamin. Pero gusto kong, ang tawag doon, gusto ko may extra eh, kasi baka masira. Hindi mo masabi, di ba? Aksidente. Hindi ko naman sasabihin sisirain ko. Pero pag kunwari lang na may nangyari, edi may extra ako, pwede ako umorder ulit. Darating na ngayong araw na yan. Tapos pala guys, since darating ang bisita natin, kailangan ko maglinis. Maglilinis tayo ng bahay. So, magba-vacuum ako dito sa laundry namin. Ayan. Tatanggalin ko lahat yan. After lunch, lilinisin ko yan para hindi nila makitang madumi yung bahay namin. So, lilinisin, ilalabas ko lahat yan, di ba? Ilalabas ko lahat yan. Ba-vacuumin ko yan. Tapos, pupunasan ko. Susunod yan, pag tapos ko na yung laundry, ito naman. Yung nasa labas nito, ilalabas ko lahat yan, mga sapatos yan, ilalabas ko lahat. Lilinisin ko, va-vacuumin ko. Baka punasan ko na din ng sobrang usual na ginagawa ko. Pero times 2 ang effort para malinis. Diba? Tapos susunod, yung kwarto namin. Kasi siyempre maraming buhok si Austin, baka malanghap nila. So, ang gagawin ko, tatanggal yung ilalim, lalo na ilalim ng kama, yun yung madumi, yung ilalim ng kama eh. So, yan ang gagawin ko today. Okay? So, baka nagtataka kayo, anong ginagawa mo? Ba't di ka nagtatrabaho? Nagtatrabaho ako, ayan no. Ngayong first week, third week, fourth week, yun ang trabaho ko talaga, matrabaho talaga. Pero ngayong week na to, second week, guys, magaan ang trabaho. As in, super gaan. Pero, syempre, parang rest day ko yun, bubuelo. Tapos third week, fourth week, dun magpipik yung trabaho. So, darating yung glasses, maglilinis ako. Ngayong araw na to, si Leslie nasa downtown din. Ang next na gagawin namin is susunduin ko si Leslie, pero mamayang hapon pa yun, diba? Pero mag-grocery kami. Yun na naman, gastos na naman. Siyempre, di ba,
yung nakaraang vlog, bumili tayo ng mga kailangan dito sa bahay, yung mga gamit, di ba? Pero wala pa yung mga chichirya, mga cookies, mga soda, ano pa, basta mag-grocery kami. Baka umabot na naman ng $100 yung gagastusin namin. Pero syempre, malakas ang bisita namin. Dadamihan ko. Sabi ko, damihan mo. Sobra. Ngayon, ang problema, pagkabili, kasya ba sa place? Pero lilinisin ko. Pero kasya ba sa place? Yun ang tanong. Papakita ko mamaya kung magkano yung gagastusin na naman namin. Naku, sakit sa bulsa. Pero good thing pupunta sila. Pinaghahandaan ko talaga. Sinasabi ko kay Mayel kagabi, ito yung mabibiling ko. Kuya, diet ako. Walang diet dito. Kailangan mong kainin yan. Kasi hindi naman kami mahilig ni Leslie sa mga junk food. Minsan lang. Pero since kami bisita kami, gusto ko todo. Ano sila. Ang saya-saya dito sa bahay. Gusto ko ganun yung pakiramdam nila. Diba? So, ano pala tayo? Umpisahan na natin maglinis, kakatapos natin maghugas, kumain, tapos binaba natin sa Austin ngayon. Lilinisin ko na tong laundry place namin. Ayun na si Austin. Ito, nilabas ko na lahat ng mga gagamitin dyan. Babacuumin ko and then i-map ko para, diba, malinis talaga. So, tapos ko na pala to guys. Ito, tapos na. Ito, na-map ko na din. At saka na-vacuum ko. Grabe, ang dami, ang dumi. Naayos ko na yan. Okay na yan. Yung next natin is yung CR naman. Hindi ko napapakita para dire-diretso na tapos yung kwarto. Pero teka lang dumating na yung salamin ko. Nag-alarm na yung nag-alert na sa app na may delivery para sa akin. Wala naman kaming ibang hinihintay kung di yun lang. So, gusto ko nang kunin at isukat. Tara, kukunin na natin. Hindi na ako magdadalawang isip. Salamin yun Kailangan natin yun. So, baba muna tayo. Stop muna natin and then kunin natin. Baba na tayo. Naka-t-shirt lang ako. Hindi naman talalabas ng building. Tara na. Saglit lang. Wala pang 5 minutes. Umiyak na si Austin. Nag-haul na. Grabe. Iyakin naman ang aso mo. Galing pala tayong 4th floor. Ito na yung hinihintay natin. Tara, buksan na natin. Ano pala to? Binili ko sa Kids. Binuksan ko na pala. Ito yung label. Tapos, may libreng libreng shades ba to? Ay, nabali! Bali yung shades. Hindi pala nabali. Yung nakikita ko, yung K pala yan, ito, di ba? Akala ko ito yung yung sa salamin. Parang pag titignan mo parang bali, di ba? Hindi pala. May libre pala tayong shades, pero na to, local, hindi masyadong maganda. Hindi siya branded actually. So, libre. Tignan natin kung sinong gustong gumamit, di ba? Tapos ito pala yung brand, di ba? Social Gucci. Ito yung casing niya. Actually, may casing yan. Tapos may pa. Parang dalawa? Ang laman nito. Mamaya ko nabuksan yan. Pero parang lagayan. Okay, so buksan natin to. So ang laman niya is ito. Ito yung case niya. Ito yung bag niya. Ito yung social. Pang mayaman, tignan mo. Ito yung... Ay, grabe naman. Teka lang, nahirapan ako talagang may pangalan. Di ba? Lupit. Ito yung bag niya. Yung cloth niya. Ay, yung pamunas mo. May brand din. May pangalan din. Gucci. Iba? Malaki ba to? Malaki. Okay. So, okay. Ayan. Ano? Gusto mo kong kagatin? Ay, no. So, guys, ito yung salamin. Di ba?
Ganda ba? Suot natin. Oh, ganda ba? Oh, may tatak ko. Gucci, oh. Diba? Ang ganda. So, ito na yung binili ko, diba? So, ang frame nito ay 57, which is yung laki ng frame. Tapos, 16 yung temple. Tapos, yung haba, 150. So, yung haba, wala naman akong pakialam dyan. Basta gusto ko malakas yung frame o malaki. Ganda. So, ito, i-reimburse ko pa to. Magpa-file pa ako, papaturo ko kay Leslie. Pero, gagamitin ko na to pang araw-araw na, di ba? Good morning nga pala guys. Hindi nga tayo nakapag-vlog kahapon kasi, gabi na din. Tapos, 3% na lang yung battery ko. Hindi na kayang mag-video. Dami natin binili. So, ang nagastos natin, magkano? 148. So, more or less, isarado mo na ng 150. O, pakita ko saglit yung mga pinagbibili natin. Bumili pala tayo ng extra na vitamin C. So, kung titignan nyo dito, meron din kaming vitamin D. Tapos, chips ako ito. Tapos, 3 Oreo, vanilla, iba-ibang flavor yan. Tapos, bumili tayo nitong 16 pieces na chicheria. Tapos, may chicheria pa ulit doon. Tapos, bumili tayo ng root beer kasi kakain yung mga bisita natin dito. Tapos, bumili din tayo ng decaf kasi gusto ko din ng decaf. Tapos, bumili din tayo ng Tim Hortons na coffee. Bumili din tayo ng ramen. Okay, yung ramen. So, I think yan lang yung dito. Bumili din tayo ng 2 naan. 2 naan. Tapos sa ref, bumili tayo ng cream cheese ko. Tapos mga oatmeal, mga creamer. Tapos mga gatas. Yan. Meron pala, bumili din tayo ng bread. Bread. Tapos bumili tayo ng ice cream, Melona. Parang may sinasabi pa si Leslie drawer dito. May garlic bread daw. Ay, may cheese, tapos garlic bread. Tapos bumili tayo ng bigas. 3 yung bigas namin, ito paubos na. Tapos 2 bigas. Okay. Tapos bumili tayo ng toothbrush, yung 4 packs na. And then bumili tayo ng frame. So itong frame na to, ilalagay ko yung mga parang lalagay picture ni Austin, tapos sasabihin ko, welcome to my place. Parang ganon. Please bear with the following, yung mga fur, yung mga a lot of barking, you should have a lot of energy. Tapos sa baba niya, ilalagay ko yung wifi password pag nag-confirm sila. So doon lang nila ma-access yung wifi password pag na-deal nila yung mga conditions ni Austin dito sa place niya. So yun lang, 2 days na lang, dito na sila. Bye!